Makibalita naman po tayo sa mga posibleng mangyari bukas sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Makakausap natin si Congressman Zia Alonto Adyong, spokesperson ng House Prosecution Panel. Kong magandang gabi po, si Vel Custodio po ito kasama si Ryan Lesiges. Kong ano po yung Magandang mga... Mm-mm. magandang gabi, Ber. Magandang gabi po sa inyo. Okay, Kong, ano-ano po yung mga mahalagang punto na nailatag ng prosecution team sa unang 3 araw na impeachment trial? Well, na-establish po yung authenticity ng digital evidence. Ito po yung videos kung saan nagbanta si VP Sara against the President, ang First Lady, pati na rin ang former Speaker. So hindi po yun na-refute ng defense. Inaasahan po natin sana na makukorroborate ito this coming Monday by the presentation of Attorney Lotok. Pero balikan ko lang yung nangyari nung last week, no? Kasi ang depensa, despite the effort na butasan nila yung testimony ni Attorney Kalilang ng NBI, hindi po nila nakayanan ito. In fact, yung kanyang presentation ng kanyang testimony ay the same din na video na kumuha sila ng mga snippets na yon. In effect, ang indication nito ay hindi nila na-contest yung veracity and authenticity ng video na yon kasi doon nga sila din kumuha ng kanilang video ipinakita sa korte, no? So very clear po 'yon. Kaya wala pong redirect na ginawa si Attorney Virgil Ligutan dahil hindi na kinakailangan kasi yung testimony ng witness pati na rin yung authenticity ng video na yon ay hindi nila na-refute. Ang ginawa na lang depensa ay gumawa na lang sila ng rason para justification daw doon sa kanyang pagbabanta. Pero alam naman natin na hindi ito maski anong klaseng konteksto or premise or justification, ang banta ay banta at hindi talaga po pwede yan na hindi naayon sa ating batas, and therefore mas lalong hindi po pwedeng ginagawa ito o sinasabi ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte ay siya yung second in command sa sumusunod lang sa Pangulo, no, in terms of hierarchy. Mm-mm. Kung sa inyo po bang palagay, meron po ba talaga na criminal intent itong pagbabanta ni Vice President Duterte batay doon sa pagtestigo ng NBI agent? At unang-una yung pagbabanta, hindi lang banta na yung ordinaryong naririnig natin, no? Kung saan sinasabi mo na, okay, pag galit ako sa iyo, papatayin kita or gugulpihin kita, etc. Hindi yun yung manner by which the Vice President uttered these words, no? Ang sabi niya, may nakausap siya, sinabi niya dun sa kausap niya na pag may mangyari sa kanya, patayin niya yung presidente, yung first lady at saka former speaker at huwag tumigil hangga't di niya sila mapatay, no? In fact, nag-qualify pa nga yung vice president na hindi ito joke, no? Ibig sabihin seryoso. So it was really meant to be taken seriously. So hindi siya banta, meron na talagang agreement eh. Hindi lang siya banta na yung usual na naririnig natin. Kasi dinescribe niya yung kanilang pag-uusap nitong hitman na ito. So meron na talagang agreement na nangyari, no. So yun ang kailangan nating tandaan, no. Ito ba ay karapat-dapat, ito ba ay tolerable? Ito ba ay ina-accept, no, ng ating lipunan yung ganitong klaseng pananalita, no? Kung tayo ayaw natin o hindi natin tine-tolerate, hindi natin ina-accept yung halimbawa kapitbahay natin, katrabaho natin, kapamilya natin na magbanta kanino man, dapat more reason for us not to accept and tolerate this kung ang nagbabanta ay ating mga lingkod bayan. Dapat may standard, may ethical standard na dapat nilang i-maintain, no? At dapat mag-demand tayo sa ating sa ating mga halal na opisyal na hindi agad-agad nababiolate yung batas dahil galit sila ay they are trying to take justice into their own hands. So kung tatanungin po House Prosecution Panel, wala na doon sa authenticity ng video. Andun na rin sa question is yung conduct of unbecoming an official, no? Which to us, yung mismong pagkontrata niya, mismong pakikipag-usap niya sa isang
isang assassin or o-order niya doon na patayin yung presidente, to us that is already a betrayal of public trust. Hindi dapat ginagawa yun mga lingkod bayan. Okay, kung sa pagpapatuloy po ng impeachment bukas, ano po yung aasahan natin sa pagharap ni NBI agent Jeremy Lotoc bilang witness sa impeachment trial bukas? At sino po sa prosecution team ang magpepresenta sa kanya sa impeachment court? Well, si Attorney Lotoc, siya yung magtatahi, no? Kasi si John Mark Calilong ay siya yung nag-authenticate, testify, nagsaksi na yung video na nakita natin doon, hindi lang ito mga sound bites, hindi lang ito yung napapanood natin sa YouTube, ito ay isa ng official na evidence na nipresenta na sa korte. So siya yung nag-authenticate doon na totoo yun, no? Kasi siyang nag-preserve, siyang nag-collate, at saka siya yung nag-authenticate doon yung video na yon, no. Si Attorney Lotoc, siya naman yung magpapahayag sa korte kung ano yung nature ng investigation. Although sana maintindihan niyo na hindi ko diretso may bibigay sa inyo yung mga kasagutan kung ano yung magiging flow ng presentation bukas dahil unang-una hindi pa ito napag-uusapan ng korte, no. So basta ang importante ay alam po ng taong bayan na isa po sa ipopresenta na saksi bukas ay isa na po ito si NBI agent Attorney Lotoc na in charge siya sa naging in charge ng pag-imbestiga, no, itong pagbabanta laban kay presidente, sa First Lady at saka kay former speaker. Mm. Itong susunod po na mga araw ay inaasahan rin po na tetestigo itong si Attorney Zulaika Lopez. Sabi po ni Attorney Lopez, nung pumunta siya sa Senado nitong Huwebes, ay prepare for Bagyong Inday. So are we expecting na sisipot ang vice-presidente sa trial ngayong linggo? Well, unang-una hindi po natin ma-predict ang itinerary ng Vice President kasi minsan dumarating siya, minsan hindi talaga siya pumupunta, no? Kung kinakailangan siyang pumunta, ini-invite matagal ng beses na po pero hindi siya pupunta. So, siya naman dapat talaga siya pumunta kasi trial niya ito at saka siya mismo sumagot ng mga kasagutan na 'to, no? Itong mga allegations kung saan dinala at saka saan nagamit, bakit ang confidential funds, bakit na-flag ng COA, et cetera, no? Pero yun nga, hindi natin alam kung ano yung magiging itinerary niya. Pero ang Senado naman, ang trial naman, dahil trial niya ito, open naman sa kanya kung pupunta siya. Yung mga pasubali ng mga ganong na sinabi ni Atty. Zulaika, ay hindi po yun kasagutan doon sa mga allegation, no? Ito po yung mga pronouncement na ganito ay nakakakuha. Kumbaga, ang fini-feed lang talaga niya is yung ego ng kanilang mga supporters, no? Pero hindi talaga ito hindi niya masagot kung ano yung mga dapat na mga katanungan. In fact, wala ho siyang connection doon sa pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial, no. In fact, ang defense kanina sinabi ko nga, wala ho silang naibigay na sapat na kasagutan or may refute man lang yung mga pinresenta ng prosecution sa mga nakaraang 3 araw ng trial. So, yun po ang ating tatandaan. Ito po ay mag-focus po tayo sa trial na ito. Wag po tayong madala doon sa mga soundbites and mga punchlines na ang intention lang naman talaga ay para i-divert yung attention ng publiko sa tunay na usapin dito, which is the impeachment. Paano sagutin ang grave threats, paano ipaliwanag ang confidential funds, paano ipinapaliwanag ang unexplained weights, at bakit merong allegation of bribery according to the staff in the Department of Education. Nung nanunungkulan pong Secretary ng Education ang pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Okay, maraming salamat po, Kong Zia Alonto Adyong. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.